sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng October 25, 2024 na kung saan sa ngayon po ay tatlong sama ng panahon ng ating binabantayan sa loob at labas ng ating area of responsibility. Una na po dyan ang bagyong si Christine na nasa boundary na po ng ating PAR at palabas na po yan anytime habang taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot po sa 95 kilometers per hour. Mayroon pong maliit na posibilidad na magre-recover yan pabalik dito sa loob ng ating area of responsibility by next week. Kaya patuloy lamang po natin yan na babantayan kahit na palabas na. Pero posible rin yan na malusaw pag sasabit po dyan sa may Vietnam, pagka-landfall sa mga susunod na araw. Samantala po sa labas ng ating area of responsibility ay mayroong isang bagong bagyo at low pressure area at posibleng ang sirkulasyon ng dalawang ito ay magsasanib, lalakas habang papalapit po dito sa loob ng ating area of responsibility at posibleng bukas ng gabi hanggang linggo ng umaga ay nandito na po sa loob ng ating area of responsibility at tatawagin po yan sa local name na Bagyong Leon. Pero patuloy pa din po natin na babantayan dahil posible pa po ang mga pagbabago lalo na at nandyan pa sa malayo dyan sa may karagatan. At sa paglayo po ng potensyal na Bagyong si Leon ay malakas po na bugso ng amihan ang posibleng sasalubong lalo na dito sa norte pagsapit po ng undas at ito naman ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong tanghali ay generally fair weather naman sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po sa trough pa rin ng bagyong si Christine ay muulap ang kalangitan with isolated rains sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi na lamang ng Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Surigao del Norte. At sa susunod pa ng mga oras ay mas maraming lugar na ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. At sa atin naman pong mabaybayin, iwasan na muna natin ang papalaot sa buong seaboard po ng western section ng Luzon at buong seaboard ng northern Luzon maging po sa seaboard ng western Visayas dahil ang mga alon dyan ay posible pa rin na aabot po hanggang sa 5 to 8 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakuna